So, next part naman is yung flight na. Flight to US. Parang ituloy na lang namin, hatiin na lang namin para isahang videohan na lang. Ayun. So, ang nangyari kasi noon is, yun nga, since na-delay si Habi ng nung visa niya. So, parang nauna na ako. Yun yung pinag-decide na natin, di ba? Nauna ka na! Uy! Okay. Nauna na ako nag-fly, pumunta ng US. So, yun. May kami, parang nagpa-Thanksgiving kami sa bahay, ganyan. Lalo ko. Ganano yun? Dali kami eh. Lalo mo sabong ako. Mga na kayo ba? Hindi pa kang mama. Ate, ganito. Dalawang kabayo. Bago tayo tambay. Nung time na yon parang hindi ako 100% masaya kasi syempre kahit na despedida, Thanksgiving, kasi wala pa yon sa kanya. Tapos mag-isa ako magta-travel, di ba? Which is sobrang nakakatakot. Tapos first time mo sa US and all that. Ayun. Travel. Baka plus points. Ano nangyari yung mga plus at yan? Naman ko yung lababs yun. Kwento ko sa inyo yung naging flight ko from Philippines to USA. Nung pagdating ko ng NAIA, diretso ako sa travel tax.
Nakapila ako agad doon. Nagbayad ako ng 1,620 pesos. Tapos nag-check-in. Hindi, chinek ko muna kasi yung mga bagahe ko kung ilan yung, kung tama yung kilo. Kailangan yung i-double check. Oo, kasi kasi masyadong mahigpit sila sa mga bagahe. Oo. Kung sinabi nila na dun sa ano mo, sa ticket mo is 23 kilos lang. Oo. Each. 23 lang yung ilagay mo. At saka yung sizes ng may mga bagahe. may mga bagahe. Doon sa ticket kasi na maano nyo, pag nag-book kayo ng ticket, pagka-receive nyo yung ticket nyo, i-ano nyo doon, yung size ng baggage, i-click nyo yun, makikita nyo kung ano lang talaga yung allowed. Yun. So, yun. So, yun. Pag-check ko ng, ng kilo ng bagahe ko, nag-check-in na ako. Tapos, after check-in, naghintay pa sila nun eh. Oo. Sa taas. Tapos, nagkumain pa kami ng breakfast. Kasi after nang nakapag-check-in na, sana iyan naman kasi bago ka pumunta sa immigration or ano, kung marami ka pang oras, pwede kang umano muna. Lumabas ulit kasi may mga escalator naman doon pataas. Papunta doon sa mga kainan doon. So, tapos, after nun, pumunta na ako ng immigration. Ang ginawa ko, nagpila pa rin ako sa OFW lane eh. OFW? Oo, kasi Parang- merong ka naman eh, may tawag ka naman doon. Basta sa OFW lane ako kasi doon sa Philippine passport ang daming tao. So sa OFW lane ako nagpila. Tapos yun, in-scan yung bag ko dahil medyo na-relieve or nag-CR muna ako, ganyan. Tapos hanggang pumunta na ako ng boarding gate namin. Doon sa boarding gate, pala kami, United flight ako. United. Doon sa boarding gate mismo ng United Airlines. Parang napakahigpit kasi sa bago ka makapasok sa boarding gate mo, kailangan nilang i-scan ikaw, pati yung hand carry mo. So, alisin mo yung jacket mo, yung sapatos mo, and all, i-scan nila. Tapos, bawal magdala ng tubig or anything, any food, wala. Wala talaga. Kasi ang galawan namin ito, bibili kami ng tubig eh. Sa duty free, para may malaking tubig kami, di ba? Yun yung mga usually ginagawa namin pag umuwi kami or nung nasa UAE kami yun. Kaso bawal talaga, sayang lang. So, hindi na ako bumili. Tapos yun, wala, tinatapangan ko na lang sa sarili ko kasi syempre ako lang mag-isa. Tapos, sa may gitna pa naman ako, no? Tapos magkabilang ganyan, lalaki na malalaki yung Tapos, sige lang, tapang-tapangan lang. This Boeing 777 is equipped with 10 exit doors, 5 on each side of the aircraft. If the doors are opened in an emergency, slides will automatically. Ang haba ng flight, 12 hours and 25 minutes to San Francisco. Yun yung parang pinaka port of entry ko, San Francisco. So, after 12 hours and 25 minutes, nakarating na ako ng San Francisco. Touchdown USA! Yay! Ang saya-saya ng feeling, pero nakakatakot kasi sobrang praning kasi ako eh. Tapos, di ba, first time, tapos yung mga manababalitaan sa ganyan. Yun. Anyway, so paglapag ko sa San Francisco, paglabas ng airplane, dun sa pilahan kasi medyo malilito ka kung saan ka pipila eh. So, ang nagtanong ako, syempre, nandyan si magtanong, di ba? Kailangan natin yun eh. So, ang
nagpila ako dun sa visitor, all visa type na line, papunta sa immigration. Hindi ko expect yung haba ng pila, at saka yung tagal ng pag-antay. So, parang nandun ako ng halos 2 hours na nakapila lang para sa immigration. Tapos, syempre, kailangan kong habulin yung connecting flight Kasi ko. yung ano niya, dun sa final destination niya, ang first point of entry niya is sa San Francisco. So, ang ano lang, dun sa kinuha naming ticket sa kanya, nung binook namin Halos siya. 2 hours. 2 Two- hours. 2 hours. Kapampangan! Halos 2 hours lang ba? Or halos 2.5? Parang gano'n. Hindi, 2 hours and 9 lang. minutes. Yun To be yung exact, pinaka, Yun yung layover lang, So, which is, hindi pala, hindi siya namin advisable. in-anticipate Hindi, oo. na gano'n. Oo. So, yeah. So, yun. In short, yun, hindi ako Hindi niya na-miss na-catch. ko yung flight Oo. ko. Kasi bukod dun sa mahabang pila, tsaka tagal na pag-aantay ko, na secondary security check pa ako. Alam mo yung edi pagdating ko dun sa immigration officer, binibigay ko yung visa packet ko. Hindi niya kinuha. Tapos, this is your first time in the US? Yes, sabi ko ganyan. How much money you have now? Sabi niya. May pocket money ba daw ako? Sabi ko, oo. Sabihin mo kung Basta magkano. maging honest lang kayo kung magkano yung dala nyo. Tatanungin ka kung may dala ka bang mga Pagkain. Ganyan. Oo, Sabi ko, tatanungin ka. walang food, but I have money na ganitong amount. Sabi ko ganyan. Okay, sabi niya ganyan. Tapos nagtawag siya bigla ng assist. Sabi ko, bakit? Parang, alam mo yun, nakakatakot. As in, sobra. Kasi ako lang mag-isa. Tapos, idadalhin ako, ipapasok ako dun sa kwarto. Yung ganon. Sobrang takot ako yung puso ko talaga. Hindi ko na maano. So, sige lang, kalma lang. Ano lang, dasal lang, ganyan. Tapos plus, yun nga, yung flight ko, hinahabol ko pa. Tapos pinapasok pa ako dun sa room na yun, di ba? So, ang nangyari is, pag pala talaga first time mong makapasok ng US, Dadaan ka sa dadaan secondary. ka sa secondary or parang, secondary security check. Oo, security. So, yun, nasa loob na ako ng room. Tapos yung mga Doon mo ibibigay yung yung visa packet mo. Oo, visa packet. Kasi yun yung pinaka-unang point of entry mo. Oo. So, yun, pagdating ko sa room, tinitingnan ko yung mga kasama ko, mga Chinese. Diyos ko, Lord, sabi ko, baka mamaya, hindi ako tanggapin. Tapos mga sabay ko, mga Chinese, di ba? Pero ano naman, nakaupo lang ako doon, tapos bawal mag-cellphone. Bawal Kasi mag-cellphone. babawalan ka nila. So, sige lang, tinitingnan ko yung orasan na ganyan. Diyos ko, ilang minutes na lang, sabi ko. Tapos, nag-aantay pa ako, hindi ko alam kung kailan ako matatawag. Tapos, tinawag na yung pangalan ko. Tapos, binigay ko yung visa packet. Ganyan. Tapos, this will stay with me, ganyan. Tapos, okay, sabi ko ganyan. Tapos, where we will send your green card, sabi niya ganyan. Tapos, parang kinonfirm lang talaga yung address ng green card kung saan i-send by mail. Tapos, sabi ko, this is my address, ganyan. Yun, kinonfirm lang nila. Tapos, okay, you're good to go. Okay, thank you. Talagang lumabas na ako. Syempre, since pag pala first port of entry mo, kailangan mo kasing i-claim muna yung mga baggage I-check-in mo yung bagahe mo. I-claim mo muna yung baggage mo. Yun, unang-una, kailangan mo may secondary check. Tapos, i-claim mo yung baggage mo. Pagka-claim ng baggage mo, i-re-checkin mo pa. I-re-checkin mo. Ganun pala, pag first port of entry. Tapos, yun. Pagka, kumakog ng trolley, takbo ako sa, doon sa conveyor. Tapos buti nakatayo na yung mga maleta ko, nakita ko na, nahanap ko na. Tapos, takbo akong ganyan, papunta doon sa check-in baggage ng, United Airlines, no? As in, takbo, ganyan. Diyos ko, mahingal-hingal na ako. As in, May nag-cheer pa sa kanya. You can do it, you can catch it, you can do it. may maraming pa ako habang tumatakbo ako. Sabi niya ganyan, you're almost there! Sabi niya, you can do it! Sabi niya ganyan, Diyos ko Lord. Tapos pagdating ko doon sa check-in baggage, nung in-scan na yung mga maleta ko, red na yung lumabas. Sabi niya, sorry, you just missed your flight. Sabi niya ganyan. Nanlambot talaga ako. Hindi ko alam anong gagawin. Yung mga yak-yak ako, anong gagawin ko. Tapos syempre wala akong kasama. Tapos, as in,
Grabe talaga. Ang ginawa ko lang noon, Message mo ako, di ba? Oo, Nag-ano kasi kami. gising siya noon. Oo. Inaantabayanan niya ako anong paano nangyari. Oo. So, ang ginawa ko, meron naman kasi akong tita na nasa US. Ang chinat ko siya. Sabi ko, tita, na-miss ni Te yung flight niya. Anong kailangan gawin? Sabi nga nun, kung ganun lang yung nangyari, punta lang siya dun sa airlines, dun sa gate. Kung sabi nga nun, punta lang siya dun, sabihan niya, sabi nga nun. So, ang kagandahan nun, nung sinabi ko sa kanya, punta ka dito sa sa gate ng United, sabihin mo na na-miss mo yung flight mo, tapos magpa-rebook ka kung kailan yung pwedeng sabi ko. So, yun yung ginawa niya. Ang isa pa doon, in-inform ko din yung agency ko. Na I just missed my flight kasi ganito yung nangyari na secondary check ako sa immigration, na hold ako. Tapos yung mga yung mga assistant doon na nag-i-scan nga ng bagahe, ina-assist kami kung saan kami pupunta. So, pinapunta ka. Marami kami nakamiss ng flight. Tapos, pina-assist kami papunta doon sa pinaka parang desk ng mga United Airlines for rebooking. At buti na lang talaga, free lang yung rebooking na yan. Kasi ito pa yung isang tip. Pag nag-book kayo ng tickets nyo, huwag na kayong pupunta doon sa mga third party na mag-direct flight. Mag-direct kayo doon sa mismong airlines. Huwag kayo yung may mga, 'di ba, kung mag-book tayo, mayroong mga yung mga doon, yung mga dati natin ginagawa. Make my trip. Basta yung mga Huwag na wag. Punta kayo mismo doon sa airlines kung saan kayo nag-book ng ticket. Kasi yun yung advantage din. Kasi parang free rebooking. Free rebooking, as in wala siyang binayaran. Basta ang ginawa ko lang noon, sinabi ko lang yung nangyari, ganyan. Tapos, ang maano lang doon, wala nang flight that day. Kasi dalawa pa yung connecting ko eh. From Manila kasi to San Francisco, tapos San Francisco to Washington dapat. Washington, tapos Washington to Scranton, Pennsylvania. Ang nangyari, na-miss na lahat yun, yung dalawa. Kasi nga, domino effect na. So, wala na siyang nahanap na flight that day para ako. Diyos ko, Lord. Tapos, ang narebook ako is the next day na morning. Kaya, sobrang shock sabi ko, after 12 and a half hours na nagbibiyahe ako, tapos, naghintay pa ako sa airport. Nagstay pa ako doon, mga 5 to 6 hours pa. Kasi inaantay ko din yung reply ng agency ko. Ano nang mangyayari, ganyan-ganyan. Yun. Tapos ang ginawa ko, kumain ako. Kahit na sobrang namamahalan ako kasi dahil talaga kailangan ko kumain. Naghanap talaga ako ng rice. Naghanap talaga ako ng rice. Sabi ko, itong ganitong maliit na plato lang, pas isang drink, $25. Tapos kino-convert ko talaga. Kasi gutom talaga ako, tsaka sobrang pagod na ako, nalalata na ako, tapos ganun pa yung mga nangyari, di ba? So, kumain talaga ako. Tapos after nung okay na ako, yun, inaantay ko yung mga reply nila. Tapos buti, na-i-book nila ako ng one night na hotel. Doon, malapit sa airport. Kaso syempre, takot pa din ako lumabas ng airport kasi nga, paranoid nga ako, ganyan-ganyan. Diba? Tapos first time mo. Pero wala, tinapakan ko lang talaga. Naghanap ako ng taxi. As in, hinanap ko saan yung palabas ng taxi, ganyan. Ganitong hotel, ganyan-ganyan. Tapos, yun lang. Buti na lang safe akong nakarating ng hotel.
Tapos, ang ginawa ko nun, bumili na lang ako ng 2 bote ng tubig sa vending machine kasi ayoko nang lumabas ng hotel. Takot nga kasi ako. Pero silip-silip lang ako sa bintana, ganyan, yung view, ganyan. Tapos ang ginawa ko, since ako nga lang mag-isa, tapos babae ako, alam niyo yung 3 maleta ko? Kasi pinagpatong-patong ko dun sa main door ko. Ganun siya ka-paranoid. Kasi gano'n ako kasi nga nakakatakot kasi maraming nangyayaring gano'n, yung dinulooban sila sa hotel, gano'n. Siyempre ako lang mag-isa, tapos first time ko sa US, di ba? Yun. Sobra. Ay, grabe talaga yung experience ko na yun. Hindi ko alam, nakatulog ba ako noon o siguro 1 oras lang o 2 oras. Ang dami kong iniisip, kaya lang pang, alam mo yun? Tapos pagod na pagod ako. Tapos yun. After nun, kinabukasan, Na ayaw niya nang mamiss yung flight niya. Sobrang aga niya pupunta sa airport. takot na kasi ako, paranoid na eh. Naayaw ko na maiwan. Yung hotel niya, from the, papunta sa airport, sobrang mga 10 siguro, minutes lang yan. less lang ng ganun. Pero siya, 2 hours or 3 hours before the, nandun na siya. Oo, as in 3 a.m. talaga nagpatawag ako ng taxi sa reception. 3 a.m. talaga pumunta ako ng airport. Ayaw ko na. Pero, buti na lang talaga, maaga akong pumunta. Kasi, ang dami pa palang, since nag-check out ka, marami pa palang process and hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hahanapin mo pa lahat. As in. By the way pala, dun sa time na nag-aantay ako dun sa na-miss flight ko, bumili na ako ng SIM card. Para mas madali na lang yung tawagan between my agency, yung mga susundo sa akin, ganyan. Meron naman dun. Bumili na ako. Para safe. Takot talaga ako eh, kaya dapat may SIM na. Ayun. Instead na yung biyahe niya from California to Washington, nag-iba na. Oo. Ang nabook na ticket na sa kanya is California to Chicago na. Yung na ako, from San Francisco to Chicago, yun yung pinaka the best tsaka favorite flight ko. Kasi ang ganda-ganda ng view kasi sunrise yun eh. Kasi ang ganda ng sky, as in sobrang peaceful. Sabi ko, Lord, thank you, hindi mo ako pinabayaan, di ba? Yung mga ganun. Tapos kinausap ko na lahat ng mga, angels namin sa langit, di ba? So, as in sobrang, alam mo yun, nakakapagod na, nakaka-stress. At the same time, nakaka-fulfill kasi you're there na. Yung parang, konti na lang eh. Makakarating ka na eh. Alam mo yun? Place your larger bag on the overhead bin. Wheels first. Please leave your smaller items exactly right you until we found space for the larger carry-ons.
After ilang oras yun? Alas 4 hours din from 4 hours and 27 Chicago. minutes. Oo. San Francisco to Chicago. Ito pa, bago pa ako mag-flight ng Chicago, naka-receive pa ako ng email. Winter weather in Chicago. Gano. Diyos ko, Lord, na naman ba tayo? Madedelay na naman ba? Or makakancel? Pero buti na lang hindi. So pagdating dun sa Chicago, since may parang binigyan na sa akin yung boarding gate ng dalawang connecting flight, diretso na ako sa gate, papuntang Scranton. So, hindi niya na kailangan na kunin yung bagahe niya Oo. at i-ano na rin. Kasi parang, since nag-port of entry ka na sa San Francisco, yung mga next flight mo, within US, parang Dun sa final destination parang mo. na lang, considered domestic. Oo. Kaya madali na lang. Ayun. Ang ginawa ko na, dumiretso na kasi ako sa di ba? Doon sa gate. Ayoko nang mamiss yung flight ko kaya diretso na ako ng gate. Ang ginawa ko doon sa malapit na boarding gate, doon na lang ako bumili ng sandwich. Cold sandwich. Doon na lang ako kumain. Yun. Thank God, after parang almost 3 hours pa yung flight ko noon. Imagine, from Chicago to Scranton, Pennsylvania, 3 hours pa. Sobrang ganda. Babasok. Pagdating ko ng Scranton, yay! Finally, di ba? Parang 2 araw ako nagbibiyahe. Tapos yun, buti na lang,
pasok pa rin yung pagdating ko na time para masundo ako ng community liaison. Ayun, thank God. Pagdating ng airport, yun, may parang nag-WhatsApp na kami na message. Ganito yung plate number ko, ganito, ganyan. Antayin kita sa exit, ganito, yun. Na syempre takot pa din ako kasi paglabas, syempre. Eh, since naman siya ng agency ko, nag-trust na lang ako. Tapos, yeah, I replied, I'm coming out. Sorry. Kasi yung from Scranton kung saan talaga ako, parang 1 hour away pa. Magsasakyan pa. O, imagine mo yun, di ba? 3 aeroplano tapos 1 hour na ride, di ba? Sobra. Tapos yun, pagdating namin dun sa area kung saan talaga ako i-drop na hotel, bago ako din drop sa hotel, dumaan kami ng grocery, bumili ng pack dinner, tapos yun, inatid na ako sa hotel. Yun yung first night ko. Talaga, dito sa Pennsylvania. Because I plan to tomorrow. So, it's not gonna affect you, no? Because